Ano po sa tingin niyo ang characteristics ng isang mabait na nanay? They're going to ask me what are the two very important traits to say that a mother is good. Ano ba yung dalawang bagay na yon? Ano ba yung dalawang ugali na yon? The first one is that she is always first for her family. But the second one is she is always last for her loved ones. Mabuti at banal na ina. Laging nangunguna para sa kanyang pamilya. Parati ding nahuhuli para sa kanyang minamahal. Hindi nyo napapansin yon. Ang ina, ang unang nagigising sa umaga. Naunang nagtatrabaho. Unang nagpapainit ng tubig para sa kape. Nauuna para maglinis. Nauuna para maglaba. Nauuna magluto para pakainin ang mga bata. Minsan, nga, bago niya isobo, ay titikman pa ng ina kung tama ba yung pagkakatimpla o hindi masyado mainit para hindi mapaso yung dila o bibig ng kanyang anak. Kapag hinahatid na ang mga bata, sino ang una sa lahat? Kundi ina. Para maligtas sa anumang aksidente o kapahamakan yung kanyang mga anak. See, the loving good mother is always first. Halika na, ayusin na natin yung buhok mo. Huwag ka na magsuot ng palamuti kasi mas mabuting nakikita ng iba yung natural mong ganda. Tama ba, anak? Tama po, Mama. Alam niyo po ba, Mama, ang tagal ko nag-practice para kung ano po ang mapapanilan ko, iaalay ko po ito sa inyo po, Iya at Papa. Talaga ba, anak? Alam mo naman na kahit anong mapanalunan mo, proud na proud kami sa iyo ng papa at kuya mo. Kaya galingan mo, ha? Opo, Mama, salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po pala ay gaganapin ang pagtatapos ng ating mga magsisipag at mababait na mag-aaral. Ngunit bago po ito magsimula ay meron po tayong simpleng paligsahan kung saan kung sino ang mananalo ay tatanghaling Miss Kinder ng taong ito. Mag-uumpisa sa unang presenter na si Charles Darlington, susundan ni Maya Gascon at ang huli ay si Claudia Calixton. Ang mga estudyanteng ito ay mula sa Section Literature, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Iya, sino naman mananalo yung anak mo sa tulang ginawa mo? Magtiwala ka sa anak natin, talagang mananalo. Sigurado kaya yan! May tatlong ibig akong nakita, mata mo, mga ibig, ngunit dahil ko nag-iisa, siyang nagsabi ng kwak, 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 siyang lilir na nagsabi ng kwak, kwak. Na baka ang puso ko'y mapatigyan, mahiwagan sa lamin, kailan ba niya aaminin kanyang tunay na pagtingin? Mahiwagan sa lamin, ano bang dapat gawin? Bakit ang puso'y napipitin? Ang tiyan ng nanay ay malakit mabilog. Kung titignan, ito'y malapakwan na hinog. Ano nga bang laman? Ay buhay na siyang dapat isilang. Isang musmus na kung paglaki ay magiging kagalang-galang. Ngunit paano nga ba nagsimula? Isang bata, bata ang laman ng bilog na tiyan. Bata, paano ka ba ginawa? Sa halong pagmamahal ng magulang ay nabuo ang isang musmus na pagkakalooban din ng aruga at pagmamahal. Isang bata na siyang lalaking may galang at respeto sa kapwa. Maraming salamat sa inyong lahat. Tunay ngang napakagagaling ninyo. At ngayon, ating matutunghayan kung sino nga ba ang mapagkakalooban ng Miss or Mr. Kinder ng taong ito. Walang iba kundi si Maya Gascon, bigyan ng masibagong palakpakan. Pare, anong paano mamaya? Okay, mag-iin naman tayo. Sige. Sabihin mo kung saan. Ha? Okay.
Alam niyo ba na magkaiba kami ng papa ni Kuya? Alam mo ba? Paano mo naman sabi magkaiba kayo ng tatay? Maya, huwag ka naman magsalita ng ganyang bagay dahil sa ibang tao. Ano naman po, Papa? Kaibigan ko lang naman sila. Kahit na, ang mga ganyang bagay ay di dapat sinasabi sa iba. Hayaan niyo na yan si Papa. Sige, patuloy mo na yung sasabihin. Ako, ang Papa ko, si Papa King. Si Kuya Ogie naman, iba rin pero di ko kilala kasi iniwan siya. Aba, hindi kita titigil ah. Ben! Ano ba yung ginagawa mo sa mga anak natin? Porque ganyan sila katiip, ganyan mo na sila pagbubuhatan ng kamay. Pagsabihan mo yung anak mo ah. Di ka ba nahihiya na kung ano-ano yung kinakalat niya? Iniisip ng iba na kani-kaninong lalaki ka lang nagpapabuntis. Ang kapal na mukha mo, Ding. Eh, ikaw nga, halos araw-araw wala ka na dito sa bahay. Puro na lang kumpare, puro na lang inom. Paano na lang kami? Halos palamunin ka na nga lang dito sa bahay. Ding, gumising ka naman, oh. Ewan ko sa'yo. Hello? Sino to? Leia, ako to, si Rafi. Kamusta ka na? Rafi? Ikaw ba talaga to, Rafi? Ayos na ba kalagayan mo ngayon? Pwede ba tayo magkita? Pwede naman. Saan ba? Sa dating tagpuan. Sige, pupunta kami. Tumawag sa akin si Rafi. Gusto niya daw makipagkita sa amin ni Ogie. Ano ka ba, Leia? Matapos na yung iwan na parang wala, tapos magigipagkita ka pa rin, ha? May karapatan pa rin siya, Ding. Ama siya ni Ogie. May karapatan yung bata na makilala yung tunay niyang ama. Pagbigyan mo na. Na, iiwan niya ko yung ilang taon, tapos ganun-ganun ka. Ako rin po, Mama. Gusto ko rin pong sumama. Gusto ko pong makilala kung sino ang Papa ni Kuya Ogie. Sige, sama kita. Sabihan mo yung mama mo, ha? Leia, ano ba anak natin? Oo. Pakilala ka na. Ako naman po si Ogie, Papa. Anak, Ako nga po pala si Maya. Papa ko si Papa Ding. Nag-asawa ka na pala ulit, Leia. Mabuti naman kung ganun. Pwede ko ba kayong mauwi para makapag-usap tayo ng maayos? Sige, walang problema. Tara, anak. Ayan. Maya, Leia, anak. Ano po kayo? Hey, Leia. Asawa ko nga pala. Nag-asawa ka na pala ulit. Mabuti naman. Ako nga pala si Leia. Ina ako ni Ogie. Leia, papaalam ko muna nagagala kami ng anak ko. Gusto mo ba? Tara, anak. Anak, uminom ka muna ng tubig. Sige, napagod ka. Tara. Kamusta kayo? Okay naman. Yung dinadala mo, ilang buwan na? 5 months? Ganun ba? Mabuti naman. Anak, gusto mong sumama? saan po, Papa? Sa Amerika. Baka di ako pa yung tanong ni Mama. Ako na bahala magpaalam sa mama mo. Sige po. Mia, uuwi na ba talaga? Oo, kasi maggagabi na rin. Tapos marami rin gagawin sa bahay. Pwede ko bang nahiramin si Ogie kahit pa ng gabi ang araw na? Pwede naman. May karapatan ka rin naman. Saka parang gusto rin ng bata sa'yo. Sige. Isa ka sa mga nahalal bilang board member nila. Kahit sa naman pong posisyon, Ma'am Jalamia, masaya naman ako. Maraming salamat po. Mia, Ano? papaalam ko kung pwede ba ko isama si Ogie sa Amerika. Naririnig mo ba yung sarili mo, Rafi?
Iniwan mo na nga kami dati, ngayon iiwan mo na naman kami ulit. At mas masakit pa doon, isasama mo pa yung anak ko? May karapatan din naman akong alagaan si OG Leia. Anak ko din naman siya. Oo, nagkamali ako noon. Pero hayaan mo kung itama na ngayon. May karapatan ka nga. Pero hindi mo ba naiisip yung sakripisyo ko buong taon ng pagpapalaki ko sa kanya? Kukunin mo siya ngayong malaki na siya? Ngayong ganyan na siya? Pag-isipan mo, Leia. Dahil kapag idinala ko si OG sa Amerika, mabibigyan ko siya ng magandang buhay. Hindi ko na pag-iisipan, Rafi. Alam ko na hindi ko siya papayagan na sumama sa'yo. Pero hayaan na lang natin si OG na magdesisyon. Dahil alam niya na rin naman ang tama at mali. Maya, asan yung kuya mo? Mama, matagal ko na po kasi hindi sinasabi sa inyo na hindi po talaga pumapasok si Kuya Oji. Walagi na lang po siya sa sugalan. Ano? Sugalan? Si OG? OG, tapatin mo nga ako. Ano to naririnig ko sa kapatid mo na hindi ka nag-aaral? Pumupunta ka lang sa sugalan. Ha? Mahayaan mo kung magpaliwanag, ma. OG, napakabata mo pa para sa ganyan. Pinapalaki naman kita ng tama. Saan ba ako nagkulang, OG? Bakit, ma? Wala ba akong karapatan sumaya? Ginawa mo na may mga gusto mo, ah. Ano? Diyan ka masaya? Sa ganyang edad mo, dapat hindi ka nalululong dyan. OG, pinapalaki ka ng tama, pinapakain ka, binibihisan kita. Tapos ganyan isusukli mo sa akin, OG? Ha? Ma, gagawin ko ito kasi dito ako masaya. Leia, ang mga anak mo ay sinugo sa ospital. Ano? Oo. May aksidente sila. Pupunta ka na doon. Sige, papunta na ako. Kayo po bang doktor ng mga anak ko? Ang pamilya Gascon po? Kumusta naman po ang mga anak ko? Okay naman po. Wala po masyadong komplikasyon. Yung isa po, bali lang po sa paa. Tsaka yung babae naman, gasgas lang sa likod. Ay, Yun maraming lamang. salamat po talaga, Dok. Sana mapabuti niyo po yung mga anak. Asan sila, Maya? Si Oji, asan sila? Kumusta na sila? Kundi dahil sa kapabayaan mo, hindi sana tayo handog sa ganito. Inuuna mo kasi sarili mo. Mas malaga pa yung trabaho mo kasi sa mga anak mo. Ano, Leia? Hinayaan mo magkaganito sila dahil sa lintik na trabaho na yan. Ano? Naririnig niyo ba yung mga sarili niyo? Ako na daw halos magkanda-kuba-kuba sa pagod. Halos lumuha na lang ako ng pawis, isuka ko na lang yung dugo. Halos hindi na nga ako nakakatulog sa gabi. Ikaw, wala ka naman nabibigay na sustento sa mga anak natin. Halos ako na lang gumagawa ng lahat. Hindi ka na nga umuuwi sa bahay. Puro ka na lang sa pare, inuman. Ikaw naman, Rafi. Nawala ka na nga ng ilang taon. Ngayon, babalik ka pa. Tapos may gana ka pang sumbatan ako? Bakit? May napatunayan ka na ba sa mga anak mo? Ha? Ano ba tayo? Mga haligi kayo ng tahanan pero hindi niyo mapanindigan. Dapat tinutulungan niyo pa ako magbuhay sa mga anak mo. Pero yan, halos ako na lang yung tumayong ina at ama. Ano ba? Tapos ngayon, ganyan yung susumbat niyo sa akin? Wala pa kayo mapapatunayan, tandaan niyo yan. Leia? Leia? Kami sumaya. Nasa loob ba? Anong pakay mo? Parang hindi na maayos na yung sinabaw. Madaling sumaya sa probinsya. Iuwi ko siya. Ano, Bing? Pati ba naman si Maya, nilalayo mo sa akin? May karapatan din naman kasi niya, Leia. Anak ko din siya. Kahit na. Kung yan ang gusto mo, hintayin na lang natin ang mga desisyon ng bata. Mga anak, alam kong gusto kayong kunin ng mga papa niyo. Pero wala naman akong magagawa kasi may sarili na kayong desisyon. Saka kung ano man yung masusunod na desisyon niyo, susuportahan ko kayo.
Ama, humihingi po kami ng tawad sa iyo. Ikaw ang pinipili namin. Maraming salamat mga anak ko.